Dati akala natin napaka-stricto niyan eh. Pero nakikita natin that it is entirely possible na kapag kasundo mo ang Kongreso, then martial law can be even extended later on. The first Marcos administration, nagdeklara ng martial law para hindi na siya tumakbo uli muna for the presidency. Tapos he set the conditions para tuloy-tuloy yung kanyang term. Kasi patapos na siya by that time, di ba? So eventually, nagkaroon ng bagong saligang batas, nagkaroon siya ng additional powers, including the power to make laws, including the power later on to na judicial power na mag-issue siya ng arrest, search and seizure order. Naalala niyo yun? Yung ASON, tawag namin noon. So, meron siyang judicial power, meron siyang power to make... Oy, batiin nyo naman si Max Guerrero. Yan ang pinakamatikas at magaling na singer sa Pilipinas. Yan po yung dati natin na picture sa ating channel niyan. Kasabay namin yan sa Bebetore. Kaya kung gusto nyo makakita. Alam mo, ako talaga nagturo dyan kay Max Guerrero kumanta. Kung gusto nyo malaman kung gaano po ako kagaling kumanta, panoorin nyo po yun si Max Guerrero. Ako po nagturo dyan. Hindi, panoorin nyo, kasabay po namin yan. Si Max and Dama Harlicans. Tama ba? Basta yun na yun. Basta panoorin nyo, kasabay namin yan. Laws, tapos siya pa yung presidente. Ito ang ibinahagi ni former Press Secretary Attorney Trixie Angeles sa naging kaganapan noong martial law sa ilalim ng dating administrasyong Marcos Sr. At sa kasalukuyang nangyayari ngayon sa politika, gaya ng tangkang pagbabago ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative, may uugnay ito sa martial law na layong palawigin di umano ng kasalukuyang administrasyon ng termino nito. Ani Trixie, kinakailangan ng malaking pondo para baguhin ang konstitusyon, gaya na lang ng PI na maagang nasupalpal dahil sa umano'y maanumalyang pangangalap ng pirma sa taong bayan para sa charter change. Masyadong malaki yung binuhos nilang pera para baguhin ang saligang batas para malimita dito. Besides, alam natin na kahit paano papasok yan either through a constitutional convention or through a constituent assembly. So if you put all of that together, imposible na na walang term extension, imposible na walang charter change. And we already see and hear na yun na po ang pinag-uusapan kahit sa Kamara among themselves. Yun na daw ang pinag-uusapan among themselves. Itong term extension. Grabing kakapal na mukha. Gago! Ang kakapal na mukha nitong mga kongresista natin, akala talaga nila this time walang papalag. Porket kontrolado nila ng pera ang bawat isa sa kanila. Siguro naisip nila pera lang ang katapat ng mga kongresista. Naniniwala lang, nahubo kayo na ang katapat po ng ating mga mambabatas ay pera-pera lang? Naniniwala ho kayo? Aba. Tanungin niyo si Makabobo. Bakit to? Siya nga aminado The highest paid vlogger na para manira sa mga Duterte at Kibuloy. Highest paid, Ibig sabihin talagang malaki. Yung talagang, alam mo, napag-usapan namin ito ng Mocha Girls. Alam mo, meron na reveal sa akin, pinakita sa akin yung picture ng kanyang bahay. Hindi ko na lang pwede ipakita dito. Kasi, basta may common si friend sila nung mga ibang Mocha Girls. Ang laki pala ng pinagagawa niyang bahay. Kaya tuloy, para tuloy na ako, para ako biglang sabi ko, kaya naman pala. Naawa tuloy ako bigla. Siyempre nga naman, kung ganun kalaki yung bahay mo, mansyon. Talagang kakailanganin mo, magkano kakailanganin mo doon para mapatayo yung bahay na yun. Mahigit siguro, ako, tansya ko lang ito siguro mababa ng 20 million sa ganung kalaking bahay na nakita ko. 20... divide lang natin ito hindi naman po siya sinasabi kung ito ang natatanggap niya
Pero i-divide ko lamang po 20 million. Okay. Calculator natin ha. 20 million, sandali. Divided by sabihin na nating 700,000. Sabihin lang natin. 28 months. 28 months. Ito, di pa tapos yung calculator natin. 28 months. Ilan taon yung 28 months? 28. Gawin na, kasi may point eh. Gawin na natin 29. Okay, divided by 12. 2.5. So, 2.5 years. So, sa 2.5 years na yon, sabi nga, meron tayong kontratang pinirmahan. Bakit ba ayaw nating payagan daw yung 6 na taon na kontrata nating pinirmahan? Kaya naman pala. Kaya naman pala. Ako, sabi ko, nung nakita ko yon, sabi ko, yung sinasabi niya, abay, talaga nga namang hindi malayo sa sa imposible. Diba? Ganun katindi. Kaya nga, alam nyo, it's all good. You only die once. Anyway, this is a republic. Tuloy. Kung sakaling maipatupad ang term extension ng administrasyon, ay mapapabilang din anya dito ang lahat ng opisyal ng gobyerno kahit papatapos na ang panunungkulan ng isang kawari ng pamahalaan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda. Alam nyo, kasi paano ho ba may papatupad itong martial law? Alam nyo, ang pwedeng kumontra ho kay Marcos, just in case i-declare niya yung martial law, walang iba kung hindi ang mga mambabatas. Tanungin ko kayo, sa tingin nyo, eto sa tingin nyo lang naman sa tingin nyo ba kung sakasakali magdeklara ng martial law, etong ating presidente, sa tingin nyo merong mambabatas na kokontra sa kanya? Hindi, ako nagtatanong lang Sa tingin nyo ito mga amuyong na to na nakapaligid kay Marcos, sa tingin ninyo tatanggi ho sila? Nandaan ninyo, pagka yan po ay nag-declare na martial law, pwede na hong baguhin yan. Lahat ng batas na gusto niya nang ipatupad, wala na ho. Wala na. Ibig sabihin, kayang-kaya nang manipulahin lahat. Lahat ng bagay, kaya nga martial law Wala na ho tayong say. Kung ano sabihin nila sa gobyerno, yun na yun. So, in other words, tatagal po ng gaano katagal yan. Aabot na siguro yan, siguro by that time. Halimbawa lang, 6 na taon, si 2028. Tapos bago martial law, tuloy-tuloy na, another 6 years yun. Siguro by that time, yung perang pinapakalat ng ni Tambaluslos, gaganda na imahe niya nun by that time. Mantakin mo, 12 years ka nang namamahagi ng limpak-limpak na salapi. Hindi lamang po sa mga vlogger, di umano, pero may umamin na. Pero di umano naman na siya yung nagbayad. Hindi pa naman tayo sigurado kung siya yun. Pero sino pa ba? Hindi lang tayo sigurado. So, in 12 years, by that time siguro, sa dami ng vlogger na humahalik sa kanilang puwet, sigurado maganda na imahe niyan, di ba? After nun, pwede na siyang tumakbong presidente. Malamang sa malamang, dahil napaganda niya, nabili niya na lahat ng network, lahat ng media, except ang SMNI. Sure na yan. Maganda na imahe niya by that time. By that time, pagtakbo niyang presidente, 6 na taon. That's another bali total of 18 years from 22. Diba? 666. Naku, demonyo na yun. Sakto, pandemonyo yung in 3 term na 6 years. So, that's 6, 12, 18 years.
After nun, pwede na sigurong tumakbo si Sandro Marcos nun. So, another 6 years. Mantakin mo, that's 24 years under the leadership of this government. Gago! Kayo, kung masaya naman kayo ngayon, kayo ho ba, ito mamamayang Pilipino, kayo ho ang tatanungin ko, kayong mamamayang Pilipino ang tatanungin ko, masaya po ba kayo ngayon? Kung masaya po kayo ngayon, masaya kayo sa laglagbala, masaya kayo sa surot, masaya kayo sa taas ng presyo ng bilihin, sa mahal na bugas, kung masaya kayo sa daga, kung masaya kayo sa kaliwat kanang riding in tandem, kung masaya kayo, tuloy-tuloy natin to for another how many years? 24. Diba? Gawin na natin 24 years na ganito. Hanggang ang itsura na ng Pilipinas, yung tipong merong nang naglalakad na mga bangag sa kalsada. Gusto niyo yon? Yung tipong yung mga mayayaman, sobrang yayaman na at untouchable na sila at tayong mga nasa middle class, nasa mahirap na. Gusto nyo? Kayo hong bahala. Kung gusto ninyo, wala naman pong problema, wag na ho kayo magsalita. Tumahimik na lang kayo, sabi nga ni Makabobo. Tumahimik na lang tayo. Suportahan na lang natin ng gobyerno kahit puro katarantaduhan ang ginagawa. Di ba? Ganun ang gusto niya mangyari sa isang Republic of the Philippines. Republic tayo eh. So may kalayaan tayo magsalita. Inang Republic yan. Hayop talaga. Sa lagay na yan, nauna ka na ha. Nauna ka pa na yan. Paano kung hindi ka pa nauna? Mantakin mo yun? Nauna ka na yan ha.